Naniniwala rin ang liderato ng Senado na walang epekto ang ipinalabas na e-passport ng China sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y base sa pananaw ng dalawang eksperto sa international law na sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Miriam Defensor Santiago. Alamin natin ito sa pagbabalik ni Bianca Piedad. Nilinaw ni Senate President Juan Ponce Enrile na walang magiging masamang epekto ang pagkakaroon ng China ng e-passport na may mapa ng pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Enrile, hindi big deal ang pagtanggap ng Pilipinas sa ganitong klaseng passport. There's no need for them to be, if they like to have a passport like that, so what? It's okay. Iginiit din ni Enrile na diplomatic relations matter ito at hindi rin ibig sabihin na kung tinatakan sa Pilipinas ang e-passport ng China ay kinikilala na ng bansa ang claim nito sa pinagtatalunang teritoryo. Dagdag pa ni Enrile, maaari rin gawin ng China ang paglalagay ng watawat at buong mapa nila sa kanilang passport, ngunit hindi nito maaapektuhan ang soberenya ng bansa. Diplomatic relations, that's not mission that we recognize their claim. They can even wear their own flag if they want, so what? Salungat ito sa sinasabi ni Senador Miriam Defensor Santiago na nagrekomendang pag-usapan ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang pagpasok ng bagong e-passport na ito ng China sa bansa. We cannot prevent China from printing any kind of passport, bearing any kind of legend or photograph that it wishes. But we have sovereign power to prevent any person who seeks entry into Philippine territory by any entry point. Tutulan ni Santiago ang paggamit ng e-passport ng mga Chinese na papasok sa bansa. Ayon kay Santiago, nasa kapangyarihan ng Pilipinas na tanggihan ng anuang pasaporte na sumasalungat sa ipinaglalaban nito. We have the power, as long as it is Philippine territory, to reject any national wishing to enter our country with a passport that bears a map that clearly opposes the Philippine claim to the West Philippine Sea. Iminungkahi ni Santiago na agad ipa-deport ang sino mang magtatangkang pumasok sa bansa hawak ang ganitong uri ng pasaporte dahil may soberenya umano ang Pilipinas na dapat protektahan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.